Part 4. San ba tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Emily kay Patrick nang sandaling yon. Malayo-layo na ang kanilang nababiyahe at hindi pamilyar ang kanyang nakikita sa daan. Malalaman mo din. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang bahay sa loob ng isang kilalang village. Lumabas ang lalaki at inalalayan siya pababa. Tiningala niya ang malaking bahay. Wala itong bakod kundi ang mataas na well-trimmed plants na nakapalibot dito. Ang mahabang pathway patungo sa porch ay nagbistulang tunnel dahil sa makapal na vine na nakapaikot dito. The garden was landscaped at may wooden swing at gazebo sa tabi ng maliit na man-made lake. Sa bandang gilid ng bahay ay may pool na katamtaman lang ang laki. Pagpasok nila sa front door ay binitiwan siya ni Patrick. Binuksan nitong mga ilaw. Pasok ka. Humakbang siya papasok. Sinundan niya ang lalaki na umakyat sa hagdan. Kaninong bahay to? Mine. Pasensya ka na't wala pang gamit. I just bought it recently at hindi ko pa napapaayos ang interior. Hindi niya mapigilan ang paghanga sa pagkakagawa ng bahay. It has unique structures. Maaliwalas at maliwanag ang paligid dahil sa malalaking glass windows na nakapalibot dito. Ang buong itaas ay napapalibutan ng beranda kung saan ay makikita ang napakagandang view ng paligid. Ano sa tingin mo? Nilingon siya ng binata. Perfect. I'm glad you liked it. May 4 na silid dito sa itaas at 2 guest room doon sa ibaba. This is the master's bedroom. Hinila siya nito palapit sa glass door. Binuksan nito iyon at lumabas sila sa beranda. Hindi niya napigilan na mapasinghap sa view sa likod ng bahay. It was overlooking a cliff at parang napakalapit na niya sa langit. Sa malayo ay makikita ang buong syudad sa ibaba. Ninanamnam niya ang malamig at preskong hangin. Ang ganda! Tama ka. Gusto ko rin ang view na yan, kaya pinili ko ang bahay na ito. Nasaan ba tayo? Bahagi na ito ng Antipolo. I want to get away from the busy streets of Manila. Gusto ko ng malawak na lugar na mag-e-enjoy ang mga anak ko sa paglalaro. I was an only child until summer came. Kaya gusto ko magkaroon ng malaking pamilya. Niyakap siya ng binata mula sa likuran. Matagal sila sa ganoong ayos. Ninamnam nila ang simoy ng panghapong hangin. I like it here. Tahimik. Iniharap siya ni Patrick at inabot ang kanyang mga labi. Tinugon niya ang mga halik nito at ikinapit sa batok nito ang kanyang mga kamay. You're a fast learner. I don't remember that you kissed that well last time. Nag-init naman ang mga pisngi ni Emily. And you are getting prettier each day. Kahit palaki ng palaki mga eye bags mo. Don't you sleep at all? Muli nitong hinagka ng mga labi niya. At hindi niya napigilan na mas ilapit pa ang sarili sa binata. Muling pinakawalan ng binata ang mga labi niya. Hinawakan nito ang mga kamay niya at masuyo itong hinagkan. Don't do that. Marahan na saad nito. She didn't know what to say. Gusto lang niyang maramdaman ng binata. Pero pinipigilan siya nito. Gusto kitang hawakan, she said hesitantly. I can't promise to behave. I don't mind, she said bravely. Hinila siya ni Patrick pababa sa sahig. Pinaupo siya nito sa tabi nito. Okay, do what you want to do. Prominente ang ngiti nito sa mga labi. Itinaas niya ang kamay para haplusin ang mukha ng binata. Ang mga mata niya ay nakapokus sa mga labi nito. Inilapit niya ang mukha at inabot iyon. At first, Patrick didn't move. Hinayaan lang siya nito. Although his breathing was uneven at halatang nagpipigil. He closed his eyes to concentrate. At malayang nadama ni Emily ang binata. Ang isang palad nito ay naglakbay sa likod niya, habang ang isa ay mahigpit na nakahawak sa mahabang buhok niya. Saglit itong tumigil sa ginagawa at tinitigan siya ng matiim. Hindi ko maipapangako na kaya kong tumigil ulit. The last time masyado akong nagpigil. Ayoko nang maranasan ulit yon. Bahagya itong nagpakawala ng tawa, as if trying to break the tension between them. I am giving you 5 seconds to stand up. He paused for a while. And your timer starts now. Mapanganib na sabi ni Patrick. Napalunok naman si Emily. Was she ready? There was no turning back now. Patrick warned her already. Kung utak ang paaandarin niya ay dapat na kumaripas na siya ng takbo. But she wanted him. Just as he wanted her. 3. I'd rather stay. She was shocked when she heard her own voice. Kumislap ang mga mata ni Patrick sa sinabi niyang yon, pero ipinagpatuloy pa rin itong pagbibilang. And 5.
Nagulat si Emily nang itinayo siya ng binata. Akala niya'y itutulak siya nitong palayo, pero muli din siya nitong kinabig palapit at muli ay hinalikan siya ng binata na buong puso naman niyang tinugon. Handa na siya ngayon sa mangyayari. Alam niyang mali pero nakuha na ni Patrick ang puso niya. "Bakit mo ako dinala dito?" tanong ni Emily habang nakaunan siya sa mga bisig ng binata. "Because it's a place where I can make you mine completely." "Bakit dito? Bakit hindi sa kondo mo?" Matagal bago sumagot si Patrick at piling-pili ang bawat salita nito. "Hindi mo gugustuhin pumunta doon. Besides, this place is better." "Bakit hindi?" Huminga naman ng malalim si Patrick. Tumagilid ito paharap sa kanya at kinabig ang mukha niya. "Bakit ba ang dami-dami mong tanong?" "Gusto ko lang malaman." "Okay, that place is not for you." May diin at pauses in between sa bawat salitang binigkas nito. "Dahil para lang yun kay Irene." It was not a question. It was a statement na kinumpirma naman ng binata. "Siya lang ang bukod tanging may hawak ng spare key sa unit na yon. I can take it back. It's just like her second house. Pumupunta siya doon kapag naisipan niya." Kahit expected niya na yun ay hindi pa rin niya kayang indahin ng sakit. Nanatili siyang walang imik. "She doesn't come there just to sleep with me. I mean, well, I won't deny that we sleep together. But it doesn't happen all the time. Naiintindihan mo bang sinasabi ko?" Bahagya itong bumangon para titigang mabuti ang mukha niya. The pain was all over her face. Hindi niya kayang itago yun. "Kainis, paano ko ba ipapaliwanag sa'yo na maiintindihan mo? Irene and I are childhood sweethearts. We have this agreement na kapag dumating ang panahon na gusto na namin mag-settle down at nagkataong pareho kaming walang commitment sa kahit sino, then we will marry each other. We are so compatible in so many ways. So walang masama siguro kung kami ang magkatuluyan. But that doesn't mean na nakatali na kami sa bawat isa. Believe me, halos hindi na kami nagkikita sa dami ng pinagkakaabalahan niyang iba." Mahabang paliwanag ni Patrick. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. So hindi lang palang magaling na lalaking itong nagtataksil sa nobya. Maging ang babae man ay meron ding iba. Pero pagluloko ba ang tawag doon? If there was mutual concern from both parties. Ganun din ba ang inaasahan ni Patrick mula sa kanya? Teka muna, she was getting too far. Ano ang kinalaman niya sa setup nito kay Irene? She was not even his girlfriend. Ano na nga palang tawag sa kanya? Isang laruan? Para sa binata? Pasaway ka. Isa ka lang sa mga libangan ni Patrick habang naglalakbay sa mundong ibabaw. Asa ka. Wika ng bahagi ng isip niya. Napangiwi siya sa puntong yon. Nang maalala niya muli ang setup ng dalawa ay gumuhit ang disgusto sa mukha niya at wala sa sariling nakapagbitaw ng comment. Disgusting. Nanatiling nakatitig si Patrick sa kanya. Nang ma-realize niyang sinabi ay itinakip niya ang palad sa bibig. "I'm sorry, I'm just..." Nakagat niya ang kuko sa pag-iisip kung paano babawiin ang sinabi. Natawa si Patrick, genuine amusement in his eyes. "I don't have any idea kung saang liblib na probinsya ka nang galing at nagugulat ka sa ganitong mga bagay. It happens everywhere, babe, all the time. But don't worry, from now on, ikaw na lang." May ngiti pa rin sa mga labi nito. Masuyo siyang hinagkan. Sumunod na balik nila doon ay fully furnished na ang silid. Pero wala pa ring laman ng ilalim. Ipinaayos daw yun ni Patrick sa isang interior designer. Pero may hinihintay pa ito. "Patrick, I invited Irene for dinner this Saturday. Plano kasi namin mag-open up ng boutique and beauty products. We might add a first-class spa and a derm clinic too." Out of the blue ay ipinasok ni Joanne sa usapan ng nobya ng binata. "That's good." Tipid na sagot ni Patrick. "I'm sure na magkakasundo kami ng girlfriend mong yon, Patrick. She loves fashion so much. You should allow her to join the fashion world. Sayang naman ang ganda niya. She is too glamorous to be a plain housewife." "No one is stopping her, Joanne. We are individuals. We can both do what we want." Makahulog ang sabi ng binata. Pakiramdam ni Emily ipinamumukha ni Joanne sa kanyang dapat niyang kalagyan. To remind her that Patrick was already committed and to insult her with that indirect comparison. Sino bang hindi manliliit kung ikukumpara sa Irene na yon? Siya na bukod sa napaka-ordinaryong tao ay ginawa pang yaya.
at ngayon ay naninilbihan sa tahanang ito. At si Patrick ay isa sa kanyang mga amo. Halos isampal na ni Joanne sa pagmumukha niyang katotohanan ginagawa lang siyang libangan ni Patrick. Laruan. At kapag nagsawa na ito sa kanya ay basta na lang siya iiwan. Ano na nga ang sagot ni Patrick? We can do what we want. He was being allowed to womanize and play around. As long as si Irene lang ang seseryosohin nito at nag-iisa sa puso nito. Sinulya pa ni Joanne si Emily. May nalalaman na ba ito tungkol sa namamagitan sa kanila ni Patrick? Ilang beses na silang lumalabas ng binata tuwing day off niya at nagkakataong nasa out of town naman ang mag-asawa. Si Summer ay iniiwan lamang niya kay Clara, lalo at tagapag-alaga rin naman ito ni Summer. Nagsusumbong ba si Clara sa kanilang amo? Hindi naman siguro. Sadyang malakas lamang ang pang-amoy ni Joanne pagdating sa kanya. Mas mamatamisin pa niyang saktan siya ni Joanne physically, katulad noong bata siya, kaysa tanggapin ang ganitong insulto sa pagkatao niya. Wala pa ba kayong balak magpakasal ni Irene, iho? Singit ng ama ng tahanan. Papa, isn't it too early for that? Itinataboy mo na ba ako? May bahid ng iritasyon ng tinig ng binata. Ang totoo, iho, nagtataka nga ako kung bakit bigla kang nagbalik dito sa mansyon. Are there so many ghosts of past girlfriends in your condo now? Isn't it high time for you to stick to one woman? I don't bring random woman in my condo. Depensa ng binata sa sarili. Baka may pinagkakaabalahan ng anak mo dito, Han. May kakaibang sabi ni Joanne. Sinadya nitong sulyapan muna si Emily bago nito tiningnan si Patrick. Sinalubong ni Patrick ang nangahamong tingin ng madrasta. Kanino pa ba naman magmamana ang anak mo? Baling ni Joanne sa asawa. Han, ako na naman ang nakita mo. Iiling-iling na sabi ng lalaki. Sa edad nitong 49 ay matikas pa rin ang lalaki. Sinulyapan siya ni Patrick. Nasa mukha nitong matinding pagkailang. Nang matapos kumain ng pamilya, humakbang na si Emily palabas ng kusina. Pero tinawag siya ni Joanne. Emily, tumulong ka sa pagligpit dito sa kusina dahil may ipapagawa ako kay Clara. Katulad ng inaasahan, bisita si Irene nang dumating ang Sabado. She arrived with Patrick. Sinadya ni Joanne na itaon ito sa araw ng day off ni Clara para obligado si Emily na pagsilbihan ng mga ito. This one is good, sweetie. Try it. Sinubuan ni Irene ng kapirasong steak si Patrick at pinunasan pa ang gilid ng labi nito. Walang kibong nagpatuloy lang sa pagkain ng binata. Iha, kailan darating ang parents mo? Tanong ni David sa dalaga. Naku tito, nag-e-enjoy ang mga yun sa States. Naaaliw sa mga apo. My sister Donna just gave birth. At girl pa rin. Kaya nga gusto ng papa na ang first baby namin ni Patrick ay boy. Para naman daw may magmana sa pagiging basketball player niya noong araw. Malambing na ikinawit nito ang braso sa binata. I was just asking Patrick the other night kung kailan ang balak niyo magpakasal. Kumislap ang mga mata ng dalaga. Nilingon nito ang nobyo. She's still young, Papa. Let her grow. Sinalubong nito ang tingin ng nobya. When the right time comes, we will tell you. Pagtatapos ng binata sa usapan, hindi na rin dinugtungan ni Irene ang statement ng binata. Sa tingin pa lang ay nagkaintindihan na ang dalawa. Maybe she knew Patrick so well since childhood. Pagkatapos ng hapunan ay lumipat ng mga ito sa sala. Tinawag ni Joanne si Emily na abala sa pagliligpit ng pinagkainan. Nagpakuha ito ng wine. Inilapag naman ni Emily ang mga kupita sa center table. Sinubukan niyang buksan ang isang bote ng red wine, pero hindi niya ito mabuksan. Napaghahalataan kang probinsyana. Hindi mo mabubuksan yan kahit anong pihit pa ang gawin mo. Puna ni Joanne sa ginagawa niya. Allow me. Nilapitan siya ni Patrick at kinuha ang bote sa kamay niya. Si Emily ay bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang ginagawa. Gustong matapos siya nang tawagin siyang muli ni Joanne. Alam niyang magagalit si Joanne kapag hindi siya lumapit dito. Pero hindi niya tiyak kung kakayanin pa niya. She wanted to break down and cry right at this moment. Nagpunta siya sa water dispenser at inisang lagok ang laman ng baso. Pilit kinalma ang sarili. She knew it. Hindi siya tatantanan ni Joanne hanggang hindi siya nito nakikitang nagdurusa. Bitbit ang isa pang bucket na puno ng yelo. Nakayuko siyang bumalik sa sala. Pero bago pa siya nakaabot sa center table ay bumagsak ng hawak niya sa sahig. Spilling the ice cubes everywhere. Tinignan niya ang bagay na dahilan ng pagkadulas niya.
At kamuntik niyang magbabagsak din sa kanya, kundi lang siya nakakapit agad sa higanting base sa tabi niya. Ang sahig ay basa. Who could have done that kundi si Joanne na nakaupo sa mismong tabi nito? Mabilis na tumayo ang mag-ama at dinaluhan siya. Are you okay? Wika ni Patrick na mababa ka sa mukha ang matinding pag-aalala. Wala ka bang alam? Nakatayo na din si Joanne at nakapamewang sa harapan niya. Stop it, Joanne. Saway ni Patrick dito. Mabuti na lang at yelo lang ang ikinalat mo sa sahig. Alisin mo na nga ang mga yan bago pa magkalat ang basa. She's tired, Han. Let her rest. Si David ang sumagot. Tired? Ano bang nakakapagod sa pagbabantay ng bata? Hindi mo alam because you don't take care of your own child. Sagot ni Patrick. Enough, Patrick. Saway ni David sa anak. Sige na, Emily. Si Rosa nang bahala dyan. Magpahinga ka na. Tinawag nitong labandera na siya na ring cook sa mansyon. Hire another housemaid, Papa, para may reliever ang nagde-day off. This isn't Emily's job anymore. She is supposed to take care of Summer only, not all of us. Honey, call the agency tomorrow. Baling ni David kay Joanne na nakataas ang 2 kilay. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Sabi ng binata na hindi pa rin binibitiwan ang braso ni Emily. Okay lang ako. Bulong niya dito at pilit na kumawala. You're not okay. You're trembling. Ako nang maghahatid sa kanya, Patrick. Mabuti pa iuwi mo na si Irene. Walang nagawa si Patrick nang alalayan na ng ama si Emily, paakyat ng hagdan. Nang lingunin ito ni Emily ay nakita niyang nakasunod ito ng tingin sa kanila, hanggang sa makaliko sila sa pasilyo. Ano ang gagawin ni Emily kung nalaman na ni Joanne ang lihim nila ni Patrick? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.